Misteryo ng Tiktik. Ang lihim sa Tagaytay Highlands. Maligayang pagdating sa misteryo ng Tiktik, kung saan ang mga kwento ay hindi nagsisimula sa liwanag. Dito, ang kasamaan ay hindi nagpapakita sa pamamagitan ng baril o patalim kundi nagkukubli sa gitna ng pagmamahal sa pamilya, matinding pagnanasa at maling mga desisyon. Bawat kasalanan ay may katumbas na presyo, at bawat hakbang patungo sa dilim ay isang daan na walang balikan, simula sa mansyon ng Zubel. Ang mansyon ay nakatayo sa Tagaytay Highlands, isang lugar kung saan ang malawak na luntiang kagubatan ng pino ay umaabot hanggang sa abot tanaw at ang paglubog ng araw sa hapon ay nagpula sa bawat salamin ng bintana. Nakatago sa likod ng matataas na bakal na gate, ang bahay ni Don Ricardo Cardo Zubel ay isang mundong lubos na hiwalay sa abala ng buhay sa Metro Manila. Si Don Cardo, mahigit 50 taong gulang, ay isang kilalang bilyonaryo sa mundo ng pananalapi. Matapos ang biglaang pagkamatay ng kanyang asawa mahigit 10 taon na ang nakalipas, naging mapag-isa siya. Halos ang kanyang kaisa-isang nakakausap ay ang kanyang katiwala at ang matapat na tsuper. Maraming haka-haka ang kumalat na marami siyang tinatagong lihim, kasama na ang mga panandaliang relasyon sa mga dalagang hindi nakikilala. Ngunit sa loob ng 10 taon, ang mga gate ng mansyon ay hindi kailanman binuksan para tumanggap ng sinumang estranghero. Ang lahat ay tila uulit, ng tahimik at nakababagot, hanggang sa isang umaga ng Disyembre. Bumukas ang gate at pumasok ang isang dalaga. Ang pangalan niya ay Maya Velez, 22 taong gulang, maliit ngunit kaakit-akit ang tindig, mahaba ang buhok, may maningning na kayumangging mata at may mahinahon at magiliw na boses. Galing siya sa isang malayong lalawigan sa Visayas, may simpleng biodata at may mata na puno ng pag-asa. Sinabi niya na nais niyang magtrabaho bilang isang katulong. Kailangan lamang niya ng matutuluyan at hindi mahalaga ang buwan ng sahod. Nag-abot siya ng kamay at bahagyang yumukod nang makaharap si Don Cardo. Ang kanyang pagiging magalang ay labis na nagpangiti kay Aling Pasing, ang matagal ng mayordoma na kilala sa pagiging mapaghanap. Nag-aalangan si Don Cardo sa simula. Sinuri niya si Maya, ang kanyang tingin ay dumako sa mukha at pangangatawan nito. Isang batang babae na tatanggapin ang trabaho sa isang liblib na lugar, walang pamilya, walang kaibigan, walang social media. Nag-alinlangan siya ngunit may kakaibang damdamin ang dumaan sa kanya kaya't pumayag siya. Marahil dahil sa mga mata ni Maya na tila inosente ngunit nagtatago ng isang bagay na mahirap tukuyin, ang kakaibang simula at mga hinala. Sa mga unang araw, nagtrabaho si Maya nang masipag at halos hindi nagrereklamo. Maaga siyang gumigising para maglinis, magluto at alagaan ang bawat maliit na detalye sa malaking bahay. Unti-unting nasanay si Don Cardo sa presensiya niya. Nagustuhan niya ang paraan ng pagtimpla ni Maya ng Barako coffee, ang ayos ng pagtupi niya ng kumot at maging ang katahimikan niya habang nagbabasa siya sa labas. Hindi tulad ng ibang katulong na maingay, si Maya ay tahimik, sumasagot lamang kapag tinatanong. At sa tuwing nagsasalita, ay nakadarama ng kaginhawaan ang nakikinig. Si Aling Pasing ay nagsimulang magkaroon ng masamang pakiramdam. Minsan, habang dumadaan sa sala bandang hating gabi, nakita niya si Maya na nakatayo, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana, kung saan laging nakaupo si Don Cardo. Hindi niya alam kung ano ang tinitingnan ni Maya. Ngunit ang mukha niya noon ay kakaiba, isang pinaghalong lamig at kalkulasyon. Ikinuwento ito ni Aling Pasing sa tsuper, ngunit ngumiti lang ito at sinabing, matanda na si Aling Pasing at masyadong nag-iisip. Si Maya ay mabait at magalang, walang dapat ikabahala diyan. Nanahimik si Aling Pasing ngunit mula noon ay mas binantayan na niya si Maya. Lumipas ang 1 buwan, hindi lang ang pagmamahal ni Don Cardo ang nakuha ni Maya, kundi nagdulot din siya ng pagbabago sa bilyonaryo. Hindi na ito madaling magalit, naging mas maayos ang pagkain at nagsimula na itong makipag-usap kay Maya ng mas madalas.
Minsan, tinanong siya ni Don Cardo, "Ilang taon ka na?" Ngumiti si Maya at sumagot, 22 po. Ngumiti si Don Cardo, "Noong kasing edad mo ko, nagpapalaboy-laboy ako sa kalsada, wala man lang matinong makain." Tumahimik si Maya sandali at nagsabing, "Naniniwala po ako na kaya kong baguhin ang aking kapalaran kung magsisikap ako." Matagal siyang tinitigan ni Don Cardo, tila naghahanap ng bahagi ng sarili niyang nakaraan sa mga mata nito. Mula noon, sinimulan ni Don Cardo na isama si Maya sa mga magagarang hapunan. Binibigyan siya ng magagandang damit at inuutusan siyang mag-ayos ng kaunti. Sa mata ng labas, si Maya ay hindi na isang katulong kundi isang kasama. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa labas ng mansyon na ang matandang lalaki ay may relasyon sa isang bata at misteryosong babae. Ngunit hindi ito pinansin ni Don Cardo. Tila bumabata siya kapag kasama si Maya at si Maya naman ay nanatili sa kanyang mahinahon ng ngiti, ang masunuring dalaga na hindi kailanman humingi ng anuman. Ang lihim na tawag at ang trahedya. Ngunit isang gabi, hindi sinasadyang narinig ni Aling Pasing si Maya na tumatawag sa telepono sa labahan. Bahagya lamang nakasara ang pinto at narinig niya ang bulong. Tama ang takbo ng plano. Naniniwala na siya sa akin. Ilang linggo na lang. Ang boses ay mahina ngunit malinaw at hindi ito ang boses ng isang simpleng dalaga. Nagulat si Aling Pasing at umatras. Hindi naglakas loob na pumasok. Alam niya na kung magsasalita siya, walang maniniwala. Ngunit alam niya na may isang bagay na hindi tama sa mansyon. At pagkatapos, nagsimulang mangyari ang kakaiba. Isang umaga, nagising si Don Cardo na may bahagyang pagkahilo. Tinawag ang pribadong doktor ngunit walang nakitang seryoso. Pagkalipas ng isang linggo, inatake siya ng matinding sakit ng ulo at nanginig ang kanyang mga kamay at paa. Nagmungkahi ang doktor ng kumpletong pagsusuri, ngunit bago pa man ito makapagpa-appointment, lumala na ang kondisyon ni Don Cardo. Nagsimula siyang hindi makatulog, nawala ng gana kumain, at namutla ang kanyang kutis. Inalagaan siya ni Maya nang may labis na dedikasyon, hindi umaalis sa tabi niya sa loob ng maraming gabi. Minamasahe niya ito, sinusubuan ng arroz caldo at pinupunasan ng maligamgam na tuwalya ang mukha nito. Naantig si Don Cardo, tinawag niya itong anghel at ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya. Ngumiti si Maya. Ang kanyang mga mata ay bahagyang sumulyap sa cabinet sa tabi ng kama kung saan nakatago ang wallet at bank card ni Don Cardo. Nang gabing iyon, ang langit ay natakpan ng maitim na ulap at ang hangin ay sumisipol sa bawat siwang ng mansyon, nagdadala ng nakatatakot na lamig. Sa master's bedroom, nakahiga si Don Cardo. Nakabaluktot sa kama, ang makapal na kumot ay hindi mapigilan ang panginginig. Nakaupo si Maya sa tabi niya. Marahan na inilagay ang kamay sa noo niya at bumulong na tila nagpapatulog ng isang bata na nagdaramdam. Sa ilalim ng malabong dilaw na ilaw, ang mukha ni Don Cardo ay maputla, ang kanyang mga labi ay tuyo at ang kanyang mga mata ay malalim ang pagkabaon. Paminsan-minsan ay hinahawakan niya ang kamay ni Maya na tila kumakapit habang bumubulong ng isang bagay na hindi maintindihan. Ang isa pang kamay ni Maya ay marahang hinahaplos ang buhok ni Don Cardo habang ang isa naman ay may hawak na baso ng maligamgam na tubig at dahan-dahan na pinapatulo ang likido sa bibig nito, tila isang misteryosong ritual. Sa labas ng pasilyo, nakatayo si Aling Pasing ng tahimik, nakatitig sa bahagyang nakasarang pinto ng kwarto. Narinig niya ang tunog ng kutsara na tumatama sa baso, ang mahinang daing at ang malumanay na boses ni Maya. Ngunit para sa babaeng nanirahan sa mansyon na ito sa halos kalahati ng kanyang buhay, may isang bagay na hindi karaniwan. Hindi kailanman hinayaan ni Don Cardo na matulog ang sinuman sa kanyang silid mula nang mamatay ang kanyang asawa. At hindi rin niya kailanman tinawag ang sinuman na anghel tulad ng pagtawag niya kay Maya ngayon. Kinagat niya ang kanyang labi at hinigpitan ang hawak sa kanyang damit.
Alam niya na may mga hangganan na kung lalampasan ay lubhang mapanganib. Ngunit alam din niya na kung wala siyang gagawin, ang trahedya ay maaaring napakalapit na. Ang huling handaan at ang tawag. Kinabukasan, pansamantalang gumaling si Don Cardo. Kaya niyang bumangon at kumain ng ilang subo ng aros kaldo. Nagluto si Maya ng chicken porridge na hinaluan ng hiniwang kabute at ilang katutubong halamang gamot. Ang mabangong amoy ay kumalat sa kusina. Tinitigan siya ni Don Cardo habang kumakain sila. Ang kanyang mga mata ay malumanay na tila isang ama na nakatingin sa kanyang anak na babae o isang taong mamamatay na nakakakita ng huling sikat ng araw. Sabi niya, "Kung mawawala na ako isang araw, huwag kang mag-alala, inayos ko na ang lahat para sa'yo." Hindi tumingala si Maya. Bahagyang pinisil ang kanyang labi, ang kanyang boses ay mahina tulad ng isang hanging dumaraan. "Wala po akong kailangan. Ang mahalaga ay gumaling po kayo, Don Cardo." Nang araw na iyon, inutusan ni Don Cardo ang tsuper na dalhin siya sa bangko. Sumama si Maya. Ang tsuper ay hindi pinayagang pumasok. Nakita lamang niya si Don Cardo at Maya na pumasok sa pribadong transaction room. Pagkalipas ng 40 minuto, lumabas sila. Mahinang ngumiti si Don Cardo. Ngumiti rin si Maya. Sumakay sila at bumalik sa mansyon. Napagod si Don Cardo kaya't nagpahinga agad siya sa kanyang silid. Bumaba si Maya sa kusina upang magtimpla ng kanyang karaniwang Barako coffee. Ngunit sa pagkakataong ito, tahimik na nakamasid si Aling Pacing mula sa malayo. Nakita niya si Maya na binuksan ang isang lihim na cabinet sa sulok ng kusina kung saan dating nakatago ang mga mamahaling gamot ng yumaong senyora. Binuksan ni Maya ang isang maliit na bote. Kumuha ng isang kurot ng kulay kape na pulbos at mabilis itong itinago sa kanyang manggas. Lumabas si Aling Pasing na tila walang nakita. Ngunit kinagabihan, tinawagan niya ang kanyang pamangkin na nagtatrabaho sa National Bureau of Investigation. Hindi siya nagbigay ng detalye, sinabi lamang niya na may kakaibang nangyayari sa bahay at kung sakaling hindi na siya makontak, pumunta sila sa Zobel Estate para mag-imbestiga. Kinabukasan, umuulan ng malakas at ang malalaking patak ay tumatama sa bubong na parang tunog ng tambol na nagpapahiwatig ng isang pagsabog. Hindi lumabas si Don Cardo sa kanyang silid. Sinabing kailangan niyang magpahinga at huwag siyang istorbohin ng sinuman. Tahimik na nagtimpla si Aling Pasing ng kape at dinala ito sa itaas. Bahagyang nakasara ang pinto ng silid. Akmang kakatok siya ngunit huminto sa loob. May naririnig siyang usapan si Maya at si Don Cardo. Narinig niya si Don Cardo na nagtanong sa mahina ngunit nanginginig na boses. "Totoo ba ang damdamin mo? O ginagamit mo lang ako?" Mahina ang sagot ni Maya. "Hindi ko alam. Sa simula siguro. Pero ngayon, gusto ko na lang na mabuhay kayo, Don Cardo." Natigilan si Aling Pasing. Bumalik siya sa kusina at inilapag ang tray ng kape sa mesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Isang oras pagkatapos, tumakbo si Maya pababa at tinawag ang tsuper. "Bilisan mo! Nawalan ng malay si Don Cardo." Nagmadaling sumunod ang tsuper habang si Aling Pacing ay natigilan. Sa kanyang puso, may lumitaw na isang madilim na hula, isang bangungot ang nagsisimula. Dinala si Don Cardo sa ambulansya. Ngunit sa ospital, umiling ang doktor, huminto ang kanyang puso habang papunta pa lang. Si Maya ay humagulgol sa puting pasilyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang mukha niya ay tila wasak. Tiningnan siya ng lahat ng may simpatiya. Isang dalaga na tapat na nag-alaga sa isang matandang lalaki araw-araw at ngayon ay nawalan ng kaisa-isang taong malapit sa kanya. Ngunit si Aling Pacing lamang ang hindi umiyak. Tumayo siyang tahimik. Tinitigan ang maputlang mukha ni Don Cardo, ang kanyang kulubot na kamay ay nakalaylay. Mahina siyang nagbulong sa sarili. Hindi siya iinom ng sleeping pills kung walang pumilit sa kanya. Ang NBI at ang tetrodotoxin. Kinabukasan, sarado ang mansyon at isang grupo ng mga investigador ng NBI ang dumating ng nakasibilyan. Hindi sila gumawa ng ingay. Tahimik lamang na nangolekta ng impormasyon.
Isang forensic doctor mula sa ospital ang inimbitahan upang muling suriin ang labi. Tumayo si Aling Pacing sa tabi, tahimik. Alam niyang ito pa lamang ang simula-simula ng isang unos na hindi kayang isipin ng sinuman sa mansyon na iyon. 3 araw pagkatapos ng libing, ang kapaligiran sa Zobel Estate ay madilim pa rin, tila ang bawat tisa at bato ay nababad sa biglaang pagpanaw ng amo. Sa altar, ang larawan ni Don Cardo ay nakalagay ng taimtim. Ang usok ng insenso ay bumalot sa kanyang kalmadong mukha. Si Maya, na nakasuot ng simpleng itim na damit, ay nakaupo sa tabi. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay namumula na tila isang biglaang balo. Ngunit nang matapos ang libing at nakasarado ang gate, dumating ang isang pangkat ng mga pulis. Hindi sila nag-abiso, walang sirena, 3 kotse lamang na may plaka ng gobyerno ang tahimik na huminto sa labas ng gate at pumasok ang isang grupo ng mga tao na may seryoso, mabilis na kilos at mga matang nakatingin sa bawat maliit na detalye. Inilahad ni Lieutenant Col Ramos, ang pinuno ng investigasyon, ang search warrant. Malinaw ang dahilan. Ang ulat ng autopsy ay nagpakita ng mataas na antas ng neurotoxin na tinatawag na tetrodotoxin sa dugo ni Don Cardo, ang matinding laso na karaniwang matatagpuan sa lamang loob ng isdang butete. Ang dami na natagpuan ay sapat na upang maging sanhi ng kamatayan sa loob ng 10 minuto pagkatapos kainin. Ang kakaiba ay hindi kumain si Don Cardo ng butete at wala ring anumang pagkain na konektado sa lason na iyon sa huling pagkain na inihanda ni Maya. Agad na sealed ang kusina at sinuri ang cabinet ng gamot. Ang mga kahon ng kape, mga lalagyan ng pampalasa, maging ang thermos na ginamit sa pagtimpla ng kape ay dinala para sa pagsusuri. Samantala, inanyayahan si Maya sa sala upang kunin ang kanyang testimonya. Nakaupo siya kaharap ni Lieutenant Col Ramos. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagniningning tulad ng dati kundi naging malungkot. Sinubukan niyang maging kalmado, ngunit patuloy na hinigpitan ang kanyang mga kamay. Tinanong siya, nielete, Col Ramos, kung kaya niyang isalaysay ang buong schedule ng araw na iyon. Dahan-dahang tumango si Maya. Sinabi niya na nagising siya ng 6:00 ng umaga. Pumunta sa silid ni Don Cardo para sukatin ang kanyang temperatura tulad ng dati. Nakita niyang natutulog pa ito kaya bumaba siya sa kusina at nagluto ng lugaw. Bandang 7:30 ng umaga, dinala niya ang lugaw at ginising siya para kumain. Malakas pa raw ito noon. Pagkatapos kumain, nagbasa ito ng libro sandali at pagkatapos ay pumasok sa silid upang magpahinga. Bandang 10:00 pumunta siya para tingnan ito at nakita siyang nakahiga na at hindi na gumagalaw. Umiyak si Maya habang inaalala ang pangyayari, ngunit ang kanyang boses ay hindi na nanginginig tulad noong unang araw. Tumango si Ramos, binuksan ang kanyang notebook. Nagtanong siya sa pagitan ng 7:00 at 10:00 ng umaga. May iba pa bang pumasok sa silid? Sumagot si Maya, wala kundi ako. Ang pinto ay laging nakasarado, ngunit walang sino man ang pumapasok dahil gusto niya ng katahimikan. Nagtala si Ramos. Tinanong niya, alam mo ba kung may kaugalian si Don Cardo na uminom ng bitamina o anumang uri ng food supplement? Umiling si Maya. Nagreseta raw ang doktor ng ilang bitamina, ngunit siya ang naghahanda ng lahat batay sa reseta ng ospital. Nang tanungin tungkol sa pagpunta sa bangko, naging mas maingat si Maya. Kinumpirma niya na naglipat si Don Cardo ng mga 20 milyong piso sa kanya. Nang tanungin kung bakit, sinabi niya na gusto niyang tiyakin ang kanyang kinabukasan dahil wala siyang pamilya. Yun daw ang huling regalo niya sa kanya bilang isang ama sa kanyang adopted daughter. Muling sinuri ng mga investigador ang mga dokumento sa bangko. Kinumpirma nila ang paglipat ng pera. Gayunpaman, ang nagdulot ng hinala ay 1 araw lamang matapos mamatay si Don Cardo, ang buong halaga ay inalis mula sa isang ATM sa isang malayong probinsya sa Central Luzon. Ang nag-withdraw ay isang hindi kilalang lalaki. Nakasuot ng face mask at cap
Walang malinaw na fingerprints na natira sa makina. Naitala lamang ng kamera ang isang malabong imahe at pagkatapos ay naglaho ang pera na tila bula. Ang pagsisiyasat kay Aling Pasing at ang paghuli. Bumalik sa mansyon, tinanong si Aling Pasing ng mag-isa. Ikinuwento niya ang gabi na narinig niya si Maya na tumatawag sa telepono, ang kanyang kakaibang tono ng boses. Sinabi rin niya na nakita niya si Maya na kumuha ng isang bagay mula sa lumang kabinet ng gamot ng nakaraang may bahay. Agad na sinuri ng mga investigador ang kabinet at natuklasan ang isang maliit na bote ng salamin na may bakas ng kakaibang pulbos. Ang sample na ito ay ipinadala para sa pagsusuri at nagpositibo sa tetrodotoxin. Nagsimulang dumarami ang ebidensya, ngunit lahat ay hinala pa lamang. Nagpasya si Lieutenant Colonel Ramos na isailalim si Maya sa custody sa loob ng 48 oras para sa investigasyon. Nang pusasan siya, nanatiling tahimik si Maya. Hindi siya lumaban, hindi sumigaw, nakayuko lamang ang kanyang ulo, ang mahaba niyang buhok ay halos tumatakip sa kanyang mukha. Nang makalampas siya sa pinto, lumingon siya sa itaas. Sa larawan ni Don Cardo na tahimik na nakatingin sa kanya, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, tila pagsisisi, tila sama ng loob. Nang gabing iyon, ang mansyon ay naging kakaibang tahimik, bumagsak muli ang ulan. Nakaupo si Aling Pasing nang mag-isa sa tabi ng apoy sa kusina, nanginginig ang kamay habang hawak ang isang baso ng mainit na kape. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malabong bakuran. Sa kanyang puso, ang pag-aalala ay naging sakit. Isang mabait na amo na maingat sa bawat detalye, ngunit bumagsak pa rin sa bitag. Isang dalaga na tila mahina at mahiyain, ngunit nagtatago pala ng isang lihim na hindi inaasahan ng sinuman. Sa Philippine National Police Headquarters isang umaga, ang langit ay kulay abo na tila isang kurtina na nakatakip sa mga tahimik na kalsada. Sa saradong silid ng interogasyon, nakaupo si Maya kaharap ang dalawang investigador, ang kanyang mga kamay ay nakaposas sa harap. Sa mesa ay may makapal na file na naglalaman ng kopya ng mga bank transaction, larawan mula sa CCTV, at ang ulat ng chemical analysis. Tense ang atmosfera. Nagsimula si Lieutenant Reyes, ang batang investigador na namamahala sa kaso, sa isang malalim na boses. Maya, kinumpirma namin na may mataas na dami ng tetrodotoxin sa dugo ng biktima. Nakita rin namin ang parehong substansya sa lumang bote ng gamot na hinawakan mo. May paliwanag ka ba? Tumingala si Maya. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit ang boses niya ay kalmado. Hindi ko alam kung anong substansya iyon. Hindi ko nakita ang bote na iyon. Nagtimpla lang ako ng kape at nagluto ng lugaw tulad ng dati. Pagkatapos kumain, nagpahinga siya. Wala na akong alam pa. Hindi nagulat si Reyes sa sagot. Nakakita na siya ng maraming tulad ni Maya, kalmado, hindi tumatanggi, hindi umaamin, nananatili lamang sa isang walang emosyong tono. Nagtanong siya ulit. Alam mo ba na ang account na tumanggap ng pera mula kay Don Cardo ay inalis ang lahat ng pera isang araw lamang matapos siyang mamatay? Natigilan si Maya ng isang segundo at sumagot. Alam kong naglipat siya ng pera pero hindi ko pa nagagamit. Ang card ko ay nasa aking silid. Maaaring may kumuha, hindi ako ang nag-withdraw. Tinitigan siya ni Reyes. Isang mabilis na tingin ang dumaan na nagpatango sa kanya. Napakabilis, ngunit hindi sapat para maging ebidensya ng pagpatay. Ang lihim na journal at ang crypto wallet. Samantala, sa Zobel Estate, nagpatuloy ang investigasyon sa pribadong silid ni Maya. Nakita nila ang isang maliit na notebook na nakatago sa ilalim ng kutsyon. Ang notebook ay naglalaman ng magulong pagsusulat, tila isang diary. Ngunit ang huling pahina ay naglalaman ng isang serye ng mga code na tila password at 3 malalaking letra, V, T, H. Agad na dinala ng technical team ang notebook sa analysis room. Kinaumagahan, nakatanggap si Lieutenant Colonel Ramos ng balita mula sa technical team. Ang serye ng mga numero sa notebook ay ang password at login ng isang crypto wallet.
Ang wallet ay mayroon pang natitirang mahigit 5 milyong piso. Ang buong kasaysayan ng transaksyon ay nagpapakita na ang pera ay inilipat doon mula sa isang anonymous account sa Singapore 3 linggo bago mamatay si Don Cardo. Nagbukas ito ng isang ganap na bagong direksyon ng investigasyon. Nag-utos si Ramos na palawakin ang pagsisiyasat sa relasyon ni Maya sa mga taong pinaghihinalaang sangkot sa financial fraud. Pagkatapos ng maraming araw ng pagsubaybay, natagpuan din nila ang isang palatandaan. 1 taon na ang nakalipas, nagtrabaho si Maya sa isang bar sa Cebu City. Doon, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Jerome Jom Salcedo, 36 taong gulang, na may 2 criminal record sa pandaraya at pagnanakaw. Pagkatapos noon, naglaho si Jom. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ngunit ang kahina-hinala ay ang crypto wallet na konektado kay Maya ay tumanggap ng pera mula sa isa pang wallet na may peking pangalan na tumutugma sa numero ng telepono ni Jom. Isang pambansang manhunt para kay Jom ang inilunsad. Malamang siya ang nag-utos kay Maya na lapitan si Don Cardo, dahan-dahang kunin ang tiwala niya at subukang nakawin ang kanyang ari-arian. Ang biglaang pagkamatay ni Don Cardo ay maaaring hindi kasama sa plano o resulta ng isang hakbang na lumampas sa limitasyon. Mas pinaniniwalaan ni Lieutenant Colonel Ramos ang pangalawang posibilidad, ang pagsasara at ang pagtatago. Sa ika-4 na araw ng custody ni Maya, nakatanggap ang pulisya ng isang anonymous call, isang malalim na boses ng lalaki ang maikling nagsabi, "Kung gusto ninyong malaman ang totoo, suriin ang kamera ng gas station sa Provincial Road noong umaga ng Disyembre 12 at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Agad na sinuri ang mensahe. Kinuha ang datos ng kamera. Totoong noong umaga ng ika-12, may isang lalaki na nakasuot ng cap at mask na kasama ni Maya sa isang itim na motorsiklo na walang plaka. Kahit hindi malinaw ang imahe, ang lakad at taas ng lalaki ay tumugma sa profile ni Jerome Salcedo. Pagkatapos ay nawala ang lalaki sa kamera. Samantalang bumalik si Maya sa mansyon na tila hindi umalis. Batay sa imaheng ito, nag-issue ang NBI ng nationwide arrest warrant para kay Jom. Inatasan ng mga pulis sa mga lugar na malapit sa hangganan na tutukan ang mga internet cafe at mga transit station, ngunit si Jom ay tila naglaho sa hangin. Kasabay nito, formal na inilipat si Maya sa kulungan habang naghihintay ng paglilitis para sa kasong pandaraya at pagdududa sa pagpatay para makuha ang ari-arian. Nagsimulang pumansin ang publiko. Naglabas ng mga headline ang pahayagan, "Anghel na katulong o babaeng mamamatay tao sa mansiyon ng bilyonaryo." Nahati ang opinyon ng mga tao. Ang iba ay ipinagtanggol si Maya, sinasabing na biktima lang siya. Ang iba naman ay nagsasabing ito ay isang perpektong plano ng pagpatay na magagawa lamang ng isang matalino at walang pusong tao. Sa kulungan, nagsimulang magbago si Maya. Hindi na siya umiiyak, hindi na nagkukuwento. Tahimik siyang nagbabasa araw-araw, nagsusulat ng mga tala, at ganap na hindi nagbunyag ng anumang karagdagang impormasyon. Ang abogado na kinuha niya bago siya arestuhin ay 3 beses siyang binisita, ngunit wala ring nakuha maliban sa 3 salita. "Nabiktima ako." Alam ni Lieutenant Ol Ramos na napakahirap na kasuhan si Maya ng pagpatay ng walang matibay na ebidensya. Ang lahat ay nasa loob pa rin ng bilog ng hinala. Ngunit naniniwala siya na ang susi sa kasong ito ay hindi kay Maya kundi sa lalaking nagngangalang Jom. At kung nasa labas pa ito ng batas, ang tunay na kalikasan ng kaso ay mananatiling natatakpan ng balat ng damdamin, tiwala at pagnanasa. Ang paghuli kay Jom at ang bagong lihim. Sa umaga ng ika-6 na araw, isang bus ang huminto sa isang liblib na bayan malapit sa southern tip ng Luzon. Nagmamadaling bumaba ang mga pasahero, balot ng damit dahil sa lamig. Sa gitna ng maraming tao, may isang matangkad na lalaki na nakasuot ng makapal na jacket, nakasuot ng sombrero at sunglasses.
Tahimik siyang dumaan sa hanay ng mga tindahan ng inumin. Umiiwas sa lahat ng tingin at dumiretso sa isang maliit na eskinita na humahantong sa isang luma at hindi kaaya-ayang inn. Ang may-ari ng inn ay isang matandang babae na may edad na 70. Malabo ang mata ngunit sapat na ang talas upang mapansin na ang bisitang ito ay hindi mula sa lugar. Gayunpaman, mabilis siyang binayaran ng cash kaya hindi na siya nagtanong pa. Nag-arkila ang lalaki ng silid sa loob ng 1 linggo. Nagbayad ng maaga at hindi humingi ng paglilinis, humihingi lamang ng mainit na tubig tuwing umaga. Sa loob ng 3 magkakasunod na araw, hindi siya lumabas sa araw. Sa gabi lamang siya, tahimik na bumaba. Nagpupunta sa lumang internet cafe na 500 metro ang layo mula sa inn. At pagkatapos ay bumalik, ang lahat ay ginawa nang may kalkulasyon, ngunit hindi niya alam na pagkatapos ng anonymous call, natuntun ng pulisya ang lokasyon ng tawag at tahimik na nagpadala ng lokal na intelligence team. Sa hapon ng ika-4 na araw, nagpanggap si Detective Cruz bilang isang delivery man lumapit sa kamera ng internet cafe. Matapos makuha ang datos, kinumpirma nila na ang lalaki ay si Jerome Salcedo. Agad na pinlano ang pag-atake kinagabihan. 2:00 ng umaga, sumugod ang Special Forces team sa inn. Hindi pa nakakakilos si Jom ay nabagsak na siya. Nagpumiglas siya at sumigaw, ngunit sa harap ng baril at posas, ang lahat ng kanyang tuso ay naglaho. Agad siyang dinala sa PNP Provincial Headquarters kinagabihan at pagkatapos ay dinala sa City Headquarters. Ang balita na nahuli si Jom ay kumalat na parang bomba sa mundo ng investigasyon. Agad na nag-utos si Lieutenant Colonel Ramos na kunin ang kanyang testimonya. Sa unang sesyon ng interogasyon, nanatiling tahimik si Jom. Ngunit nang ipakita sa kanya ang ebidensya ng electronic transaction, ang mga larawan sa kamera at ang testimonya mula sa mga residente ng bayan, alam niyang hindi na siya makatatanggi. Umupo siyang tahimik sandali at nagsabing, "Hindi ko pinatay ang matandang iyon. Nagplano lang ako. Lahat ay para sa pera. Si Maya ay isang pawn lamang." Ang pag-amin ay nagpatahimik sa buong silid ng interogasyon. Mahigpit na nagtanong si Ramos anong plano. Tumawa ng malamig si Jom. Simple lang, lapitan, kunin ang tiwala, kunin ang pera. Matanda na siya, nag-iisa, madaling maawa. Si Maya ay gumanap ng perpekto at ako ang nasa likod, nagdidikta. Nang tanungin tungkol sa lason na nahimik si Jom ng matagal, sinabi niya, "Hindi ko siya inutusan na pumatay. Sinabi ko lang na kailangan naming mabilis na kunin ang pera bago siya magbago ng isip. Maaaring ginawa niya ito ng mag-isa o may iba pang tao." Sumandal si Ramos, pinikit ang mata. "Ibang tao? Sino?" Umiling si Jom. "Hindi ako sigurado. May mga lihim siyang tawag na hindi ko alam. Minsan, narinig ko siyang nakikipag-usap sa isang kakaibang boses ng babae, malalim, malamig at nag-uutos. Akala ko ay ang mayordoma. Ang impormasyon na ito ay nagbago ng direksyon ng buong kaso." Nag-utos si Lieutenant Ol Ramos na suriin ang lahat ng call logs ni Maya sa loob ng huling 3 buwan. Sa mga ito, may 7 tawag na tumagal ng 8 hanggang 10 minuto noong madaling araw habang siya ay nasa mansyon. Ang kapansin-pansin ay ang numero ng telepono na tumanggap ng mga tawag ay deactivated kaagad pagkatapos mamatay si Don Cardo. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa lumang datos, kinumpirma ng Technical Department na ang numero ay dating nakarehistro sa pangalan ng isang babaeng nagngangalang Nena Cruz, 52 taong gulang, na dating personal na assistant ng asawa ni Don Cardo, si Senyora Sofia Zobel. Bago siya namatay, mahigit 10 taon na ang nakalipas. Ang file ay nagpakita na umalis si Nena Cruz sa mansyon pagkatapos nawalan ng kontak at walang tiyak na address. Ang pangalan ay tila isang kidlat sa isang maliwanag na araw. Namatay sina Senyora Sofia at Don Cardo dahil sa aksidenteng nahulog mula sa balcony ng pangalawang palapag ng mansyon patungo sa bakuran. Ang insidente ay napagpasyahan bilang isang aksidente
dahil sa pagkadulas, ngunit noong panahong iyon, 3 tao lamang ang nasa bahay. Si Don Cardo, si Aling Pasing, at si Nena Cruz. Walang abnormality na nakatala sa lumang record, ngunit kung si Nena Cruz ay talagang konektado pa rin kay Maya, maaaring ito ay isang plano ng paghihiganti na tumagal ng 1 dekada. Nagpasya si Lieutenant Col Ramos na muling buksan ang file ng aksidente noon at mag-issue ng nationwide manhunt para kay Nena Cruz. Ang katotohanan ni Maya at ang missing link. Kasabay nito, tahimik na naglagay ng listening device ang intelligence team sa kulungan ni Maya. Inaasahan nilang may mabubunyag si Maya matapos malaman na nahuli si Jom. At hindi sila naghintay ng matagal. Pagkalipas ng 2 gabi, nagising si Maya. Naglakad siya pabalik-balik sa kulungan na tila isang sugatan na hayop. Bandang madaling araw, isinandal niya ang kanyang ulo sa pader at mahinang nagbulong sa sarili. Hindi dapat tumawag ang tita ko noong oras na iyon. Kung wala ang tawag na iyon, buhay pa sana siya. Hindi ko gustong patayin siya. Gusto ko lang makatakas sa putik na ito. Ang lahat ay malinaw na naitala. 10:00 ng umaga, sa internal meeting room ng Special Investigation Headquarters, tense ang atmosfera. Inilapag ni Lieutenant Col Ramos ang recording mula sa kulungan ni Maya sa mesa, kasama ang transcript at psychological analysis mula sa expert team. Nakatingin ang lahat sa kanya, walang nagsasalita. Isang batang opisyal ang unang nagsalita. Kaya, hindi direkta inamin ni Maya ang pagpatay, ngunit hindi rin niya tinanggihan na ang kamatayan ay ang resulta ng ginawa nila ng iba. Tumango si Ramos, ngunit nag-iisip pa rin. Alam niyang sa mga komplikadong kaso tulad nito, ang isang maliit na detalye ay maaaring magpabagsak sa lahat sa korte. Nag-utos siya na pansamantalang itigil ang lahat ng criminal prosecution laban kay Maya habang naghihintay ng karagdagang ebidensya. Kasabay nito, isang task force ang itinatag upang imbestigahan si Nena Cruz, ang misteryosong babae sa likod ng tabing ng 10 taong nakaraan. Ang lumang file mula sa 5 taon na ang nakalipas ay nagpakita na si Nena Cruz ay nagtrabaho para kay Senyora Sofia, asawa ni Don Cardo, sa loob ng 12 taon. Siya ang taong lubos na pinagkakatiwalaan ni Senyora Sofia, alam ang lahat ng susi sa safe at ang kanyang personal na financial file. Matapos ang biglaang pagkamatay ni Senyora Sofia dahil sa pagkahulog mula sa balcony, bigla ang nagsumite si Nena Cruz ng resignation at umalis sa mansyon. Nang tanungin ng pulisya ang dahilan, sinagot lang niya, "Wala na akong gagawin doon." Ang maikling sagot na iyon, ayon kay Aling Pasing, ay nagpahiwatig na si Nena Cruz noon ay halos gumuho. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit habang tinitingnan si Don Cardo sa burol. Hindi nagtagal, naglaho si Nena Cruz. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya ay malabo na tila binura. Isang beses lamang, 5 taon nang nakalipas, ginamit ang kanyang ID number upang magrenta ng isang maliit na apartment sa San Pablo, Laguna. Ngunit nang pumunta ang pulisya upang suriin, na-transfer na ang lugar sa ibang pangalan. Mula noon, si Nena Cruz ay tila naglaho sa hangin. Nagkaroon ng breakthrough nang makita ng detective sa San Pablo ang isang matandang babae na nagtitinda ng halo-halo malapit sa lumang apartment. Naalala niya ang isang middle-aged woman na madalas bumibili ng halo-halo sa gabi. Simpleng manamit, ngunit laging nagbabayad ng maingat at sinisigurong hindi niya pinapakita ang kanyang mukha. Dala raw nito ang isang dalaga. Sabi ng matanda, maganda ang bata pero kakaiba ang lamig ng tingin. Nang ilarawan ng anyo, kinumpirma ng matanda na kung hindi siya nagkakamali, iyon ang babaeng naaresto sa TV nitong mga nakaraang araw. Natigilan ang buong investigation team. Kung totoo ang sinabi ng matanda, nangangahulugan iyon na nakipag-ugnayan si Maya kay Nena Cruz noon pa man, hindi lamang sa telepono. Mas malalim pa ang kanilang relasyon kaysa sa sinabi ni Maya. Maaring si Maya ay pinalaki, sinanay para sa isang layunin lamang lapitan at pabagsakin si Don Cardo.
Agad na muling isinailalim si Maya sa interogasyon kasama ang kanyang abogado at 2 senior investigators. Pumasok si Ramos sa silid, may hawak na malabo ngunit nakaprint na larawan 2 babae na magkasamang nakaupo sa tindahan ng halo-halo. Ang isa ay si Maya. Ang isa naman ay malabo ngunit ang anyo, tindig at gilid ng mukha ay tumugma sa file photo ni Nena Cruz. Inilagay ni Ramos ang larawan sa harap ni Maya. Ang kanyang boses ay malalim at mahina. Gusto mo bang umamin ng totoo? O hahayaan mo bang ituring ito ng korte bilang ebidensya ng sabuatan? Tiningnan ni Maya ang larawan. Bahagyang nanginig ang kanyang labi. Nag-aalangan ang kanyang mga mata. Kinagat niya ang kanyang labi at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang siya ay arestuhin, inilagay niya ang kanyang 2 kamay sa mesa at bumulong. Pinalaki niya ako. Mula noong 10 taong gulang ako. Sinabi niya na tita ko siya, ngunit hindi ko alam kung sino ang tunay kong mga magulang. Namuhay ako sa kanya. Natuto akong manahimik, natutong makinig at sa huli, natutong sumunod. Tumahimik ang silid sa loob ng ilang segundo. Nagpatuloy si Maya sa isang tono na tila nakalaya. Sinabi niya sa akin na si Senyora Sofia, ang dating amo niya, ay pinatay, hindi na aksidente. Sinabi niya na si Don Cardo ang nagtulak sa kanya mula sa balcony. Sinabi niya na nasaksihan niya ito ngunit hindi siya makapagsalita dahil baka siya ang mamatay. Labis ang kanyang galit sa kanya at ako ang ginamit na instrumento ng paghihiganti. Hindi inalis ni Ramos ang kanyang mga mata kay Maya. Nagtanong siya, sino ang nagbigay sayo ng lason sa kape? Umiyak si Maya. Sinabi niya, nagpadala siya sa akin ng isang maliit na pakete, sinasabing sleeping tea para sa mga matatandang nahihirapan matulog. Hindi ko alam kung anong substansya iyon. Tinimpla ko ito ayon sa sinabi niya. Nang gabing iyon, sumakit ang ulo ni Don Cardo. Gusto ko lang siyang matulog ng maaga. Hindi ko inakala na siya'y napatigil ang boses niya. Tiningnan niya si Ramos. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Gusto kong kunin ang pera. Oo, gusto kong umalis sa buhay na iyon. Oo, pero hindi ko gustong mamatay siya. Siya ang unang taong tumawag sa akin na anak. Ang unang taong naglagay ng kamay sa ulo ko at nagsabing, deserve mo ang mas magandang kinabukasan. Kung alam ko lang, sumusumpa ako. Hindi ko sana ginawa. Ang testimonya na iyon ay nagpabago sa buong sitwasyon ng kaso. Hindi na si Maya Velez ang nag-iisa na salarin. Ang lahat ng hinala ay nakatuon sa babaeng nasa likod. Si Nena Cruz ang nagpalaki sa isang dalaga sa dilim, nag-brainwash sa kanya sa pamamagitan ng galit at pagkatapos ay itinulak siya sa liwanag upang tapusin ang isang detalyadong plano ng paghihiganti pagkatapos ng maraming taon ng pagtitiis. Tinapos niltakole. Ramos ang interogasyon, nag-utos ng pagtaas ng manhunt para kay Nena Cruz mula provincial level hanggang nationwide at nagsumite ng kahilingan sa Interpol na isama ang kanyang pangalan sa special surveillance list kung may anumang senyales ng pag-alis sa bansa. Sa kanyang puso, isang bagay lang ang nasa isip niya. Kung buhay pa si Nena Cruz, hindi siya titigil. At si Maya ay maaaring ang unang pawn lamang sa isang chess game na hindi pa nakikita ng sino man ang kabuuan ng chessboard. Ang pag-iisa at ang lihim ni Senyora Sofia. Sa pagtatapos ng buwan, nagsimulang dumating ang malamig na hangin. Ang lungsod ay naging kulay abo sa malamig na ambon sa mesa ni Lieutenant On. Ramos ay may nakalatag na mapa na may markang 12 ng maliliit na pulang tuldok na nakakonekta sa isang arc sa kahabaan ng hangganan. Ang bawat pulang tuldok ay isang lugar kung saan naitala ang bakas ni Nena Cruz sa loob ng huling 10 taon. Walang 2 tuldok ang magkapareho ng higit sa 2 beses, walang pattern ng paggalaw. Ngunit ipinakita ng lahat ang isang bagay. Buhay pa siya at hindi siya umalis ng malayo. Sa isang hindi inaasahang galaw, matapos ibunyag ang balita tungkol sa testimonya ni Maya sa kanyang abogado, nagpadala ang law office ng isang plea para sa leniency,
humihiling na baguhin ang kaso mula sa premeditated murder tungo sa involuntary manslaughter dahil sa psychological manipulation. Ang file ay naglalaman ng kumpletong ebidensya na si Maya ay pinalaki sa isang isolated environment, kinokontrol ang impormasyon, at sinanay sa isang uri ng long-term suggestion. Mayroon ding sertipiko mula sa isang psychologist na nagpapatunay na si Maya ay may bahagyang personality disorder, kulang sa kakayahang mag-isip ng malaya. Kasabay nito, lumabas ang isang bagong detalye. Tumawag ang isang anonymous witness sa hotline ng investigasyon, nag-iwan ng mensahe. Kung gusto ninyong makita si Cruz, hanapin ninyo ang bahay na yari sa kahoy sa paanan ng Mount Makiling. Pumunta siya roon noong Setyembre ng nakaraang taon. Ang impormasyon ay inilihim. Isang intelligence team na nagpanggap bilang mga mountain climber ang nagsimulang mag-imbestiga sa Mount Makiling sa loob ng 4 na araw. Sa ika-5 araw, nakita nila ang isang inabandonang bahay na yari sa kahoy na may bubong na nipa, nakatago sa gitna ng makakapal na halaman. Ang bahay ay simple ngunit may mga bakas ng kamakailang paggamit. Mayroon pang uling sa kalan. Ang unan ay may amoy ng light perfume at lalo na sa sulok ng bahay ay may isang maliit na kahon na yari sa kahoy na naglalaman ng mga lumang dokumento, mga sulat kamay, mga larawan ng pamilya, mga tala na may tinta. Sa isang sulat na walang receiver, may linyang nagpatahimik sa lahat. 10 taon akong lumunok ng luha. Ngayon, binabawi ko lang ang nararapat sa aking kapatid na mahal ko ari-arian, karangalan at katarungan. Kung kailangan kong mapunta sa impyerno, dadalhin ko siya kasama ko. Batay sa sulat kamay at fingerprints sa sulat, kinumpirma ng forensic team na 100% iyon ay sulat ni Nena Cruz tulad ng nakatala sa personal file niya 60 taon na ang nakalipas. Ngayon, siya ay opisyal na naging sentro ng pinakamalaking manhunt mula noong simula ng taon. Agad na inilabas ang nationwide arrest warrant kinagabihan, kasabay nito, nagpasya ang task force na ilabas ang bahagi ng katotohanan ng kaso upang panatagin ang publiko na si Maya ay hindi ang pangunahing salarin kundi isang biktima ng isang detalyadong plano ng paghihiganti na kinokontrol ng isang babae sa panalikod. Nagulat ang buong bansa. Akala nila ang magandang katulong ay isang gold digger. Ngayon, nagsimula na silang maawa. Ang mga pahayagan na dating pumupuna kay Maya ay naglathala na ngayon ng mga bagong headline. Maya Velez, biktima ng galit o mamamatay tao na kinokontrol mula sa dilim, ang huling tugon, at ang patuloy na misteryo. Sa detention center, inilipat si Maya sa psychological care unit. Hindi na siya nakaposas, pinapayagan na siyang magsulat ng journal at sumali sa weekly therapy. Isang psychologist na nagngangalang Dr. Helen Sison ang inatasan na subaybayan si Maya. Matapos ang maraming sesyon, kinumpirma ni Dr. A. Sison na si Maya ay isang kaso ng implanted belief mula sa murang edad, isang uri ng long-term emotional programming na nagpapaniwala sa biktima na ang kanilang ginagawa ay para sa katuwiran. Sa isang sesyon ng therapy, isinulat ni Maya sa kanyang notebook, kung maaari lang akong bumalik, papasok pa rin ako sa mansyon na iyon. Dahil iyon ang kauna-unahang beses na naramdaman kong may halaga ako. Pero kung may pagpipilian, sana hindi ko na lang siya nakilala. Ang maikling sulat ay nagpabigat sa isip ni Dr. Sison sa loob ng maraming araw. Samantala, ang intelligence team na sumusubaybay sa hangganan ay biglang nakakita ng isang espesyal na senyales. Isang middle-aged woman ang nag-withdraw ng pera mula sa isang bank account sa Laoag City. Hindi malaki ang halaga, ilang milyong piso lamang. Ngunit ang napansin nila ay ang paraan ng paggamit niya ng pekeng ID, lubhang detalyado, tumutugma sa 80% ng tunay na datos ni Nena Cruz. Ang kamera ay nagtala ng isang malabong mukha, ngunit ang mga mata ay kakaibang magkatulad. Ang facial recognition sa pamamagitan ng AI ay nagbigay ng accuracy rate na 90.3%. Ang containment order ay inilunsad sa loob ng 24 oras, ngunit nang sumugod ang pulisya sa inarkilahan niyang kuwarto, wala ng tao.
Sa mesa ay may isang maikling sulat na may slanted handwriting. Maaari ninyo akong hanapin hanggat gusto ninyo, ngunit huwag ninyong kalimutan na hindi lang ako ang karapat-dapat parusahan. Ang pangungusap ay tila isang suntok sa buong investigation team. Kung si Nena Cruz ay talagang naniniwala na may iba pang tao sa likod, nangangahulugan ba ito na hindi siya ang huling mastermind o isa lamang itong diversionary tactic? Biglang nakaramdam ng kaba si Lieutenant Col Ramos. Ang planong ito ng paghihiganti ay maaaring mas malalim pa sa kanyang naisip. Maaaring hindi lang ito ang kwento ng isang babaeng itinulak sa desperasyon, kundi isang serye ng koneksyon kung saan naniniwala ang bawat isa na sila ang biktima. At walang sino man ang nakakakita na sila mismo ang sumusulat ng isang bagong trahedya habang iniisip na nagbabalik sila ng katarungan. Kinabukasan, nagising si Lieutenant Col Ramos na may kakaibang pakiramdam ng pag-aalala. Sa halos 30 taon sa investigasyon, nasanay na siya sa mga kasong tila simple ngunit sa huli ay nagbubunyag ng mas malalim na layer. Ngunit kakaiba ang kasong ito, hindi lang ito isang kaso ng pagpatay para sa ari-arian o purong paghihiganti. Bawat karakter sa kwento ay tila may dalawang maskara. At habang lumalalim siya, lalo siyang nakakaramdam na tila naglalakad siya sa isang labyrinth kung saan ang lahat ng batas ay nabaluktot. Ang ulat mula sa task force na ipinadala sa emergency meeting ay nagpakita ng hindi normal na paggalaw ng pera mula sa account na konektado sa kaso. Ang 5 milyong piso na dating nasa crypto wallet na nakarehistro kay Maya ay inilipat sa maliliit na halaga bago pa mahuli si Jerome Salcedo. Ang mga halagang iyon ay hinati sa anonymous subwallets at pagkatapos ay naglaho sa pamamagitan ng cross-border cryptocurrency exchange system. Ang kakaiba ay, ang lahat ng subwallets ay nakakonekta sa isang non-government organization na nagtatrabaho sa ilalim ng pangalan ng pagsuporta sa mga ulila. Ang rehistradong address ay sa Lauag City, kung saan nakatakas si Cruz. Nag-analisa ang isang miyembro ng investigation team. Maaaring ginamit ni Nena Cruz ang charity network bilang cover para ilaunder ang pera. Ngunit ano ang nagtulak sa isang tao na namuhay nang nakatago sa loob ng mahigit 10 taon, hindi nakikipag-ugnayan sa lipunan upang magtayo ng isang sopistikadong underground financial network? Sa puntong ito, ang pangalan ni Senyora Sofia Zobel, ang yumaong asawa ni Don Cardo, ay muling binuksan. Isang senior officer na humawak sa aksidente 10 taon na ang nakalipas ang nagpadala ng isang irregular report. Sa lumang habilin ni Senyora Sofia, na ginawa 6 na buwan bago siya namatay, nag-iwan siya ng malaking halaga ng pera sa Humingi Scholarship Fund, isang organisasyon na hindi kailanman nabanggit sa legal na fund system noong panahong iyon. At ang legal na kinatawan ng fund ay walang iba kundi si Nena Cruz. Pagkatapos ng pagkamatay ni Senyora Sofia, ang habilin ay invalidated dahil kulang sa legal authenticity. Napanatili ni Don Cardo ang lahat ng ari-arian nang hindi dumadaan sa sinumang tagapagmana. Ang Humingi Fund ay naglaho at naglaho rin si Nena Cruz. Naunawaan ni Lieutenant Colonel Ramos na mali ang kanyang direksyon. Hindi lang ito isang plano ng pagpatay. Ito ay isang digmaan upang bawiin ang isang nakalimutan na habilin, isang panaginip ng katarungan na inilibing, at si Maya Velez, mula sa simula hanggang sa huli, ay marahil isang instrumento lamang para tapusin ni Nena Cruz ang huling bahagi ng isang lumang pangako. Nag-utos siya na suriin ang lahat ng kaso ng mga ulila, na tumanggap ng scholarship mula sa mga peking funds sa Northern Luzon sa loob ng huling 10 taon. Sa loob lamang ng 3 araw, ipinakita ng datos na may hindi bababa sa 13 kaso na nabigyan ng scholarship mula sa isang hindi kilalang source sa pamamagitan ng isang middleman na walang legal na pagpaparehistro. Ang pangalan ng nagpapadala ng pera ay laging nagbabago. Ngunit ang IP address ay laging tumuturo sa isang malalim na lugar sa bundok malapit sa hangganan ng Pilipinas at Malaysia.
Kasabay nito nagpatuloy ang forensic team sa pag-analisa ng mga sulat mula sa bahay na yari sa kahoy sa Mount Makiling. Sa isa sa mga sulat, nakasulat, "Ate Sofia, hindi ko mapapatawad. Kinuha niya ang buong pamilya mo, ang tiwala mo, at maging ang bata na hindi mo man lang naiwan." Ang huling pangungusap ay nagpatulala sa buong task force. Ang bata, walang file na nagtala na nagbuntis si Senyora Sofia. Walang medical record na nagbanggit ng pagkalaglag o panganganak. Ngunit kung totoo ang sulat, posible na ang nawawalang bata ang tunay na pinagmulan ng galit. Maaaring itinuring ni Nena Cruz ang pagkamatay ng bata bilang bunga ng pagtulak na nagpabagsak kay Senyora Sofia mula sa pangalawang palapag. At kung gayon, para sa isang taong tapat na nabuhay sa ilalim ng anino ng kanyang amo sa loob ng maraming taon, hindi na ito simpleng pagkawala kundi isang sumpa na hindi mababali. Sa journal ni Maya Velez, may isang bahagi na nakasulat 3 buwan bago mamatay si Don Cardo. Sabi ni tita, may mga sakit na hindi na kailangang patunayan, kailangan lang tandaan at ibalik. Nag-isip si Lutento N. Ramos. Ang mga piraso na tila hiwa-hiwalay ay nagsimula ng bumuo ng isang bagong larawan. Isang larawan kung saan ang pangunahing karakter ay hindi si Don Cardo, hindi si Maya o si Jom, kundi isang tahimik na babae na nawalan ng lahat at mula sa dilim, muli siyang nagtayo ng isang mundo upang sirain ang mundo na nagtanggi sa kanya. Ang tanging tanong na natitira ay, nasaan si Nena Cruz? Ang huling paghuli at ang katuwiran ni Cruz. Mula sa southern border, nagpadala ng urgent information ang intelligence team, isang middle-aged woman na tumugma sa deskripsyon ni Nena Cruz ang lumabas sa isang remote health center, humihingi ng high-dosage sedative. Hindi siya nag-iwan ng pangalan. Ngunit malinaw na naaalala ng doktor ang kanyang mga mata, malalim, desperado, at naghahanda para sa isang bagay na hindi na kayang iligtas. Ang paghabol ay pumasok sa huling kabanata. Dumating ang gabi, sa bulubundukin, sa malamig na hangin. Ang ulap ay tumatakip sa masungit na mga landas. Ang ilog sa paanan ng bundok ay nagdadala ng mahabang hininga. Isang 6-man Special Forces team, nilagyan ng mga headlamp at radio, ang tahimik na sumulong patungo sa remote health center na iniulat ng witness. Nangunguna si Capt. Tunga, isang veterano sa pagsubaybay sa kagubatan at paghahanap ng mga kriminal sa loob ng mahigit 10 taon. Nagbigay siya ng senyas para huminto. Sa harap nila ay may isang kubo na yari sa kahoy. Ang pinto ay bahagyang nakasarado, ang ilaw ng gasera ay sumisilip sa sirang kahoy. Hinati sila sa 2 grupo. Ang grupo 1 ay lumapit sa harap na pinto, ang grupo 2 ay umikot sa likod nang magbilang si Cap. Tunga ng 3, sumugod sila. Sa loob, isang babae ang nakaupo sa tabi ng isang maliit na gasera. Ang kanyang buhok ay kulay abo. Ang kanyang balikat ay payat, nakasuot ng luma, gusot na sweater. Ang kanyang malabo na mga mata ay nakatitig sa umaapoy na apoy na tila naghihipnotismo sa sarili. Hindi siya nagulat, hindi siya lumaban. Walang anumang reaksyon nang tumama ang ilaw ng flashlight sa kanya. Mahina siyang nagsalita, tila isang hangin na dumadaan sa bubong ng nipa. Matagal ko na kayong hinihintay. Si Nena Cruz ay inaresto ng gabing iyon. Hindi siya lumaban, hindi nagmakaawa, walang anumang paliwanag. Sa daan pabalik sa lungsod, humingi lang siya na dalhin ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy na nakatali sa isang telang lubid. Sa loob ay may mga lumang sulat, isang black and white na larawan ni Senyora Sofia noong bata pa, at isang red string bracelet ng bata na gulanit na. Nang dumating siya sa investigation headquarters, dinala si Nena Cruz sa Special Interrogation Room. Si Lieutenant Colonel Ramos, ang direktang nangasiwa. Nakaupo siya sa harap niya. May mga mata pa rin na walang emosyon, ang kanyang mukha ay tila inukit sa bato pagkatapos ng 10 taon ng paghihirap. Nagsimula si Ramos.
Alam mo ba na ikaw ay kinasuhan ng indirect murder, organized fraud, at conspiracy to psychologically manipulate a minor? Ngumiti si Nena Cruz. Ang ngiti ay mahina tulad ng usok, ngunit sa loob ay may sakit na naipon na hindi na masisira ng anuman. Sinabi niya, tinatawag ninyo itong kasalanan at tinatawag ko itong katarungan. Hindi ko siya pinatay. Ibinabalik ko lang ang ginawa niya sa taong pinakamamahal ko. Nanahimik si Ramos. Naghihintay na magpatuloy siya. Kinuha niya ang isang lumang sulat. Ang papel ay dilaw na. Ang slanted handwriting ay sa isang babae. Nena, kung wala na ako isang araw, itago mo ito. Ito ang puso ko. Yun ang sulat ni Senyora Sofia na isinulat 3 araw bago siya namatay. Kasama nito ay isang ultrasound photo na nagpapatunay na buntis si Senyora Sofia ng 6 na linggo. Tiningnan ni Nena Cruz si Ramos ng diretso sa mata. Alam mo ba kung paano makita ang taong itinuturing mong dugo mo na nahulog mula sa balcony, umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig, hawak pa rin ang ultrasound na iyon at wala kang magawa? Napatigil ang kanyang boses ngunit walang luha. Ang kanyang kamay lamang ang mahigpit na nakahawak sa kahon na yari sa kahoy. Ikinuwento niya na matapos mamatay si Senyora Sofia, idineklara ni Don Cardo na ito ay isang aksidente, walang sino man ang makakatutol. Sinubukan niyang magsalita ngunit napakalakas ng pamilya ni Don Cardo. Inalis siya sa habilin, sa mansyon at sa lahat ng relasyon. Namuhay siya na parang multo. Dala ang sakit sa loob ng 10 taon. Sa loob ng 10 taong iyon, tahimik siyang nag-ipon. Nag-aral ng pananalapi, lumikha ng mga crypto wallet, mga anonymous fund, nagtayo ng isang charity network upang itago ang mga aktibidad. Nakita niya si Maya, isang ulila na may mga mata na katulad ng kay Senyora Sofia, at pinalaki niya ang bata upang maging kanyang instrumento ng buhay. Sinabi niya, hindi ko siya tinuruan na pumatay. Nagtanim lang ako ng isang binhi sa kanya. Ang lipunan na ito, ang mundo ninyo, ni Don Cardo, ang nagdilig sa binhi na iyon araw-araw upang lumaki. Dahan-dahang tumango si Ramos. Naintindihan niya. Si Nena Cruz ay isang uri ng tao na hindi mo kayang takutin, hindi mo kayang pilitin umamin. Matagal na siyang namuhay sa ideal na iyon kaya hindi na mahalaga ang katotohanan. Ang katarungan lamang sa paraan na tinukoy niya ang umiiral. Epilogo. Ang kaso ay isinara sa 42 forensic evidence, 70 pahina ng financial documents at mahigit 30 testimonya mula sa mga witness. Si Maya Velez ay inilipat sa ilalim ng Special Judicial Support, hindi na sinampahan ang karagdagang kaso. Pumayag siyang manatili sa isang psychological rehabilitation center sa loob ng 3 taon upang gumaling at bumalik sa komunidad. Si Jerome Salcedo ay hinatulan ng 15 taong pagkakakulong para sa complicity sa pandaraya at pagnanakaw. Hindi siya umapela. Sa korte, yumuko lamang siya at hindi nagsalita. Samantalang si Nena Cruz, sa trial na tumagal ng 6 na araw, ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa organizing indirect murder at manipulating a minor for criminal purposes. Nang tanungin kung mayroon siyang huling salita, isa lang ang sinabi niya, hindi ako nagsisisi. Kung babalik ako, gagawin ko pa rin ito. Nagtapos ang pagliliti sa isang mabigat na katahimikan, walang pumalakpak, walang sumigaw. Ang mga mata lamang ng mga manonood ang matagal na nakatitig sa matandang babae na may kulay abong buhok. Ang kanyang mukha ay tuyo, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy tulad ng dati. 3 taon pagkatapos, ang Zobel Estate ay nabalot sa kakaibang katahimikan. Ang bakal na gate ay nakasarado pa rin tulad ng 1 dekada na ang nakalipas. Ang kaibahan lamang ay ang pintura ay nagsimula ng magbalat. Ang mga vines ay umakyat sa isang gilid ng haligi. Sa hardin ang mga bulaklak ay hindi na inaayos. Tumubo ng ligaw at nababalutan ng hamog tuwing umaga. Wala nang dating staff na bumalik. Namatay si Aling Pasing dahil sa stroke 6 na buwan matapos ang paglilitis. Ang mansyon
na dating simbolo ng isang maringal na ari-arian ay isa na lamang walang laman na shell na naglalaman ng mga alaala na walang sinuman ang gustong hawakan. Matapos ang 3 taon ng psychological treatment, si Maya Velez ay kinumpirma ng doktor na matatag na ang kanyang pag-iisip at may kakayahang bumalik sa lipunan. Umalis siya sa center isang umaga ng taglagas. Malinaw ang langit at ang mga dilaw na dahon ay nahulog sa daan. Ang dala niya ay isang lumang backpack na naglalaman lamang ng ilang damit at isang notebook ang journal na isinulat niya sa loob ng kanyang mga araw sa center. Sa loob nito ay may isang bahagi. May mga sugat na hindi para pagalingin, kundi para paalalahanan tayo na wag nang ulitin pa. Hindi siya bumalik sa lungsod, hindi naghanap ng abogado o mga dating kakilala. Tahimik siyang nagpunta sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, kung saan may isang paaralan ng handicraft para sa mga ulila. Nag-apply siya upang maging guro sa pananahi. Walang nakakilala sa kanya na siya ang babaeng lumabas sa balita noong taon na yon. Nagpagupit siya ng maikli, nagsuot ng salamin, namuhay ng simple at tahimik. Tuwing gabi, kapag tulog na ang mga bata, nauupo siya sa ilalim ng matandang puno ng mango sa bakuran, binubuksan ang notebook at nagbabasa. Minsan, natigilan siya ng matagal sa lumang sulat ni Nena Cruz. Kung makita mo ang tunay na liwanag isang araw, patawarin mo si tita. Dahil hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon si tita na mabuhay ng totoo kahit isang beses. Hindi siya umiyak. Marahan lamang siyang napabuntong hininga. Minsan, may naghatid sa kanya ng isang kahon na yari sa kahoy na ipinadala mula sa kulungan ng kababaihan. Ang nagpadala ay ang inmate na si Nena Cruz na namatay dahil sa heart failure 3 buwan lang ang nakalipas. Sa loob ng kahon ay ang gulanit na red string bracelet ng bata at isang maikling sulat kamay. Maya, humihingi ako ng tawad. Kung kaya mo pa akong patawarin, mamuhay ka ng isang buhay na may karapatan kang pumili. Huwag mong hayaan ng sinuman, kahit pa ang mga taong nagpapakita ng pagmamahal na magdesisyon para sa'yo. Wala nang natira sa akin, kaya iniiwan ko lang sa'yo ang kaisa-isang bagay na may halaga ang kalayaan. Sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, umiyak si Maya. Hindi na iyon mga luha na pinipigilan dahil sa galit o takot o pakikipagnegosasyon. Iyon ay mga luha na magaan tulad ng hamog na dumadaloy mula sa kaibuturan ng isang puso na matagal nang hindi malaya. Sa isang maliit na coffee shop sa Vigan, nagbabasa si Lieutenant Cole Ramos ng isang artikulo tungkol sa isang dalaga na nagtuturo ng pananahi sa mga ulila. Hindi binanggit ng artikulo ang pangalan niya. Isang larawan lamang nakuha sa gilid kasama ang mga bata na masayang tumatawa. Ipinikit niya ang dyaryo at bumuntong hininga. Sa kanyang mga mata ay may kapayapaan ngunit hindi nawawala ang kirot. Hinabol niya ang katarungan, inisip niya na sapat na ang katotohanan. Ngunit ang kasong ito ang nagpaliwanag sa kanya na kung minsan ang katarungan ay hindi matatagpuan sa sentensiya kundi sa paraan ng pagpili ng isang tao na mamuhay pagkatapos niyang harapin ang katotohanan. Umalis siya sa coffee shop at naglakad sa lumang kalye. Ang dilaw na ilaw ng poste ay tumama sa isang maliit na karatula sa gilid na may nakasulat. Ang katarungan ay hindi ang pagbabayad. Ito ay ang pagkakataon na makapagsimula muli. Sa lumang selda ni Nena Cruz, may bakas pa rin ang kamay niya na naiwan sa pader noong huling dinala siya sa emergency room. Ikinuwento ng nurse na on duty na nang malaman niyang hindi na siya magtatagal, humingi lang siya ng isang kandila, isang puting papel, at sumulat. Ate Sofia, humihingi ako ng tawad, ngunit nagawa ko na ang ipinangako ko. At pagkatapos ay pumikit siya, walang hinanakit, walang pag-angal. Walang nakakaalam kung paano talaga namatay si Senyora Sofia at walang sino man ang makakapagpatunay kung si Don Cardo ba talaga ang sanhi ng pagkamatay na iyon. Ngunit sa kasong ito, walang nanalo. Mayroon lamang mga taong minsan ay nabuhay sa pagmamahalan at pagkatapos ay nasira. Bawat isa ay may dalang isang piraso ng sugatang kaluluwa na naghihintay na gumaling balang araw.
Nagtapos ang kwento, ngunit ang aftermath nito ay nananatili pa rin sa mga mata ng mga bata sa paaralan ng pananahi sa tabi ng dagat. Sa panaginip ng isang lieutenant colonel na minsan ay inakala na alam niya ang mabuti at masama, at sa puso ng isang dalaga na dating instrumento ng galit ngunit ngayon ay alam ng ngumiti kapag may tumawag sa kanyang tunay na pangalan sa kauna-unahang pagkakataon, Maya Velez lamang.